pupunta tayo dito. Balikan lang po natin yung mga nangyari na barilan, putukan doon po sa Senado. Ano po? Nako, yung aplaska ng mga DDS, mga bossing, mukhang mababaon ho. No? Yung aplaska ng mga DDS na nagmagaling, nagpaputok, ilan yung pinaputok? 27 paputok, mga boss chief sir. At sinasabi na iyon daw po ay warning shot. Mukhang maiipit si si bossing dito. Pakinggan nyo po yung balita, mga kababayan. Di under attack ang Senado noong May 13. Taliwa Ano daw? Ulit ya, ulit. hindi under attack ang Senado noong May 13. Taliwa Hindi daw under attack ang Senado. Oh. Alan, Peter Cayetano. Unok ng putik na yun, nakakahiya ka dito, boss. Di ba? Naalala ko, bago tayo magpahinga, bago tayo mabisi, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, naalala ko yung itsura eh. Habang naka-live po eh, talagang nakaganon pa, ito po eh, na under attack na po kami, binabaril po kami, pinapaputukan po kami. Gustong palabasin na yung pagpapaputok o yung nagpapaputok ay nanggagaling sa NBI ho, mga kababayan. Nakita nyo? Ilang beses nagsinungaling si Peter Cayetano sa loob ng 48 oras ho, mga kababayan. Una, yung sinasabi niya, pinagyayabang niya na ano daw po, na wala siya ni isang kinausap o niligawan. 'Di ba? Doon sa naging nabuo nilang majority. O isa pa lang 'yun, mga kababayan. Yan, sumunod. Yung eto po, inaatake po kami pinapaputukan na po kami. Galing daw sa NBI yung pagpapaputok. Pangalawa pa yan. At madami pa pong iba. Tuloy. sa iginiit ni Noy Senate President Alan Peter Cayetano. Batay yan sa investigasyon ng Department of Justice na sumisilip ngayon sa anggulong planado ang gulo. Aray ko po. No? Sabi ko kanina, mukhang si Aplaska lang ang madidiin dito at mayayari, pero mukhang hindi po. Nandiyan yung Robin Padilla. Nandiyan yung Alan Peter Cayetano, mga kababayan. No? Hilaw na hilaw po yung pagsabi nila na inaatake sila. Ang katotohanan pala si Aplaska talaga yung nagpaputok. With matching 27 na putok po, mga kababayan, na ang pinapalabas nila ay mga warning shot yun. No? Na andun pa yung kapatid ni Alan Peter Cayetano na si Pia Cayetano. Kasama din ho, mga kababayan, mga bossing, doon sa nagsasabi na under attack daw po sila. 'Di ba? Sabi, nagagalit sa iyo si Joker Tena. Hoy, like na kayo kahit DDS. Tuloy. Kung bakit sa pagtutok ni Darlene Kai. Batay sa initial findings ng panel of prosecutors ng Department of Justice, hindi under attack ang Senado nang magkagulo doon noong May 13 kaya... Oo naman ho, mga kababayan. Biruin nyo, meron pang ipinakitang video habang sinusuotan nila si Aplaska nung vest para hindi tabla ng bala. Halatang-halata naman po na sila lang ang may plano at may balak eh. Di ba? Halatang-halata naman po, mga boss chief sir, na gusto nilang gumawa ng eksena upang sa ganon, yung isinuksok nilang Bato de la Rosa doon sa loob ng Senado ay makawala. Ito ho ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Direkta, sasabihin ko na ho sa inyo, ang naiisip ko na talagang mastermind, no? Diyan po sa sa putukan na yan, Alan Peter Cayetano. Wala na pong iba, mga kababayan. No? Bakit? Babalikan natin simulat sa umpisa pa lang po, no? Yung Robin Padilla nagwento. Ang wento ni Robin Padilla, kahit wala pong wenta, mga kababayan, ay hindi naman lahat dito sa nag-umpisa eh. Hindi nila alam, meron pang pag-uumpisa. Doon pa lang sa meeting daw po. 'Di ba, Pambansang Nanay Survivor? May pinagmitingan na at nagpatawag ng meeting si Alan Peter Cayetano doon sa isang lugar ng kaibigan sa may Forbes Park. At doon una nating narinig na nagsinungaling si Peter Cayetano
na matatag daw po ang kanyang majority. Kaso siya, sandali, natawa ako bigla doon. Naisip ko, na-realize ko, nasan yung matatag na majority ni Alan Peter Cayetano? Mukhang wala na, giba na. Di ba? Sabi niya dito, saan ka ba naman, bakit ka naman hindi magiging masaya kung etong mga senador na ito, iniluklok ka bilang Senate President o nang wala kang nililigawan. Sabi ni Robin Padilla, nagpatawag na po si Peter Cayetano ng meeting. Kasi may 12 na daw po kami. O sino po ang kumakausap? Sino ang kumukumbinse para siya ay iboto maging Senate President? Di si Peter Cayetano. Ngayon, si Bato de la Rosa, inuto din. O Bato, uy, punta ka na. Iboto mo ko. Pang number 13 ka. O, pang number 13 ka. No? Pag ako ang naging Senate President, malamang 100% na si Sara Duterte acquitted na. Ganyan po yung nakikita natin sa kanilang mga kilos. Labas si Bato, nagpauto, pumasok sa Senado. Pagpasok ko sa Senado, mga kababayan, ano nakita nyo? Ano napansin nyo ho? Doon sa muka ni Bato de la Rosa. O di ba parang kupa? Di ba parang binuhusan po ng suka yung muka sa sobrang putla po, mga kababayan. Akala niya kasi, pagpasok niya ng Senado, makakalabas siya in 5 minutes. Pagkaboto niya, tapos na. Okay na, labas na. Kaso ho, natunugan nung kampo ni Trillanes. Natunugan ng NBI. Ayun. Hinarang sa gate. Kumbaga, sa gate pa lang po, pinostehan na, mga kababayan. Ngayon, doon sa nagkumbinse kay Bato de la Rosa, siyempre makukonsensya ho yan. Siyempre gagawa ng paraan yan para hindi sa kanya mapunta yung sisi. At sino po yun? Sa tingin nyo, mga kababayan? Alan Peter Cayetano. Siguro, nabulungan ni Robin Padilla, boss, doon kami kapag gumagawa kami ng mga pelikula, mga shooting, ganito gagawa kami ng eksena, barilan, doon sa Gedli, para tapos doon sa kabilang side, lalabas naman yung bida o lalabas naman yung kailangan palabasin. Si Bato de la Rosa nga ho. Yun yung nakikita ko na ginawa nilang gawa-gawa. No? Para gumawa ng eksena doon at si Bato de la Rosa ay makaalpaso. Mismong sa asawa ni Bato de la Rosa ang nagsabi na ginamit nila yung pagkakataon na yon para umiska po si Bato de la Rosa. Sabi ni Sir Eseng Mariano, ganyan si Cayetano, handang isakripisyo kasama ang makuha lang ang kanyang posisyon. Sabi ni Arcadia Sequira, obvious naman talaga, drama nila yon. Puro artista nasa loob ng Senado Yari sila dyan. Alaga, nandiyan ka na pala. Hindi makatuwiran ang mga ginawa ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. The action taken by the OSAA against the NBI on May 13, 2026 was not justified. Second, the Senate building was not under attack on the night of May 13, 2026. Ang tanong ni Justice Secretary Frederick Vida, planado ba ang mga aksyon para mapigilan ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa? Yes. Yun naman po talaga ang kitang-kita dyan at wala na pong iba, mga kababayan. Una, ang talagang pinaplano niyang mga yan, mailabas lang naman to si Bato Nagmukhang suka ho Di ba? Bukod sa nagmukhang suka, akala mo aalagwa na yung utak ni Bato de la Rosa Yung hindi na alam mo talaga ang gagawin. Maya't maya nagpapa-interview na. Hanggang sa umabot sa punto yung kumakanta na ho, mga kababayan. When bells ring. Di ba? Sabi ko, putik na to. Bilang vlogger ho, mga kababayan, kahit na tayo ay maraming hindi na sinasang-ayunan sa kanila. Naawa din ako doon sa itsura ni Bato de la Rosa, yung pagmumukha ho. Talagang akala mo, pag eto hinawakan at nahuli, nakuha, at isinakay sa eroplano, talagang bigla na lang huhuli ng langaw, tapos isusubo na lang Ganon yung nakikita kong susunod. Kung hindi kundi nakatakas ho ito, mga kababayan.
Nilagay siya sa protective custody. Ito ba'y kasama sa plano? Yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack? Yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado? Diba? Lahat ito. Lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice. Ako po, di si Peter Cayetano din yan. Sama din si Peter Cayetano dyan, bukod sa Robin Padilla at saka yung chaperon nila. Na isa, sabi ni pambansang nanay survivor, maglulupasay pag nahuli. Hindi naman yun. Pero ang talagang nasa isip ko kay Bato de la Rosa, yung tipo bang wala na pagka nahahawakan at naisakay sa eroplano, yung kukuha ng langaw, kakainin ng ganun eh. No, talagang halata mo, bibigay na yung utak ni Bato de la Rosa doon sa panahon na yun. Inaalam ngayon ng DOJ kung sino-sino ang mga taong nagsabwatan at nagtulungan para patakasin si De La Rosa. Sino-sino po? Robin Padilla. Kita naman sa CCTV. Di ba? Sabi ni Ricardo Perlawan, marupok na PNP chief si Bato, iyakin pala. Tapos umami ni Senator Robin Padilla na kasama niya si De La Rosa paalis ng Senado, naghain ng PNP-CIDG ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya. Pero sabi ni Vida, ibinalik nila sa CIDG ang reklamo para sa karagdagang investigasyon. Ayon kay Justice Secretary Tsaka mismong sasakyan ni Robin Padilla ang ginamit doon para ilabas si Bato de la Rosa. Di ba? Sino hindi mag-iisip na isa din si Robin Padilla sa may pakana ng pagtakas ni Bato de la Rosa? Sandali lang. Kasi sabi ko nga sa inyo, 4 o 5 araw tayong medyo nabisyo mga kababayan eh. Tanong ko lang, yun bang ilan pa? 97 na barel ni Bato de la Rosa isinuko na din po? Kasi alam ko 117 at ilan lang dito yung isinuko ho, mga kababayan. Baka yung mga paltik-paltik lang ni Bato de la Rosa. Pero yung iba na mga matataas ang kalibre na pwedeng makipagsabayan doon sa mga aaresto sa kanya, baka yun yung iniwan. Ano po? Kasi 4 na araw, wala ako. Pero kumbaga ho, mga kababayan, wala din akong narinig na isinuko totally lahat. Ang alam ko, iilan lang po, parang 20 lang o kulang 20 yung isinuko nila. Di ba? Frederick Vida ay hindi raw sila pinahintulutan noon ng Senado na mag-inspeksyon sa Senate premises. Pero ngayong bago na ang liderato ng Senado ay magbibigay raw ng panibagong request ng DOJ. Ngayon, ito. Ano yung CIDG? Some of them are female. Yeah. So not all of them are have long firearms. And relax ang dating, hindi po tactical. And you can also see dito na some of them are Sabi ni Ma'am Princess Paris, replay po ba ito? Naku po, hindi po. No? At nakikita po namin ang komento ninyo dyan. female. There are about 4 to 5 females na kasama doon sa NBI. Again, you can see na relax ang atmosphere. They are there documenting everything. Wala po kayong nakitang breaching equipment, walang tactical equipment. Ito yung 739